Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli, takadakilaan sa langit, sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pambutihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas Di Padong. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birhen. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi,
Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kahit taasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan noong ito ay iyong simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring panalangin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. At sa kanyang angkan, magmumula ang maghahari sa aking bayan, magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit, lahi niya ay walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Lahi niya'y
walang wakas, kailan may dililipas. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailan may di ko lipas. Sabi mo, o poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at iyo ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailan may dililipas. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral, at mananatili sa Kanya ang tipan. Kailan niya'y walang wakas, kailan may dililipas. Lahi niya'y walang wakas, kailan may dililipas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayon, siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ng nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Purihin ang Poong Mahal sa angking niyang kabutihan. Mapalad ang tumatahan sa templo ng Poong Banal. Nagpupuring walang hanggan. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila ng maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya natagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng 5 linggo ng 40 araw na paghahanda at ngayon ay pinagdiriwang natin itong dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso na mahal na Birhen. Sa loob ng 1 taon, may 2 beses tayong nagdiriwang para sa karangalan ni San Jose. Si San Jose bilang manggagawa, ngayon naman ay bilang kabiyak ng puso na mahal na Birhen. Isama natin sa ating mga panalangin sa misang ito ang lahat po ng mga ama, ang mga tatay na medyo nalilito o hindi pa alam talaga kung ano ang pinaka number 1 na misyon ng mga tatay sa kanyang pamilya. Kung sa atin pong narinig na ebanghelyo mula kay San Lucas, ang sabi po dito ay taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Pumupunta doon sa templo para gumanap ng kanilang tungkulin na magpasalamat, maghandog sa Panginoon doon sa altar, doon kung saan ginaganap ang mga pag-aalay. So kung dito, maintindihan natin na ang pinaka number 1 na misyon ng mga tatay bilang mga lalaki ng tahanan ay ang dalhin ang kanyang pamilya sa Diyos.
hindi lang basta mag-provide, hindi lang basta magtrabaho, kundi dalhin ang pamilya sa Diyos. Kaya nga po, kung tutusin, nung panahong ito, sa konteksto po ng ebanghelyo natin, lalaki po talaga ang nagdadala ng pananampalataya ng pamilya. Kapag mahina ang tatay, sa kung anumang kadahilanan, maswerte na lang kung yung asawa, yung anak ay nakakakilala sa pananampalataya natin na magtungo sa simbahan. Pero ito ay isa sa pinakamahalagang gawain ng mga tatay. Kaya sa Ebanghelyo, pwede natin mapagnilayan, sino nga ba ang nawawala? Kasi hinanap ni Jose at ni Maria si Jesus, pero natagpuan nila ito doon sa Jerusalem. Pero sa panahon natin ngayon, sino nga ba talaga ang nawawala? Anong nagiging dahilan bakit ang mga tatay ngayon ay medyo nagkukulang pagdating sa pagbubusog, pagpapakain sa kanyang pamilya sa pananampalataya? Ano bang dahil busy? Ano ba? Hindi priority ang pagsisimba? Mas kailangan magtrabaho? Kumayod ng kumayod. Kaya tuloy, nawawala na sa direksyon. Ang tatay, ang mga ama ng tahanan, ito dapat ang nagproprotekta sa pamilya na nagnanais sirain ng napakaraming elemento sa kapaligiran natin, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Maraming mga tatay, yung tinatawag natin absentee fathers, nasa abroad, nasa malayo, lumalaki ang mga anak, nawala sa tabi, uuwi, malaki na. Pero gano'n, ano bang memories niyo po sa inyong mga tatay, sa inyong mga asawa? Kaya nangangailangan ng lalong higit na panalangin ang mga tatay ngayon na akala natin matatapang pero mahihina ang loob. Nahihiya na magpakita ng kanila pong emosyon, nahihiya na magparamdam ng kanila pong mga saloobin. Ang isa po sa dahilan kung bakit po ako namulat sa pananampalataya natin, kung paano ko po nakilala ang Panginoon at paano ito kumikilos, ay dahil sa papa ko. Naalala ko po, nung ako'y mga grade school pa lang, madalas po siyang nagsisimba doon sa isang kapilya malapit sa lugar namin, doon sa San Martin de Porres, doon po sa Leon Ginto. At linggo-linggo, niyayaya ako, sinasama ako na magsimba. Hindi ko man naintindihan o naunawaan yung misa, pero sa kalaunan, doon ko rin naman na-appreciate yung kung ano itong ginagawa natin. Kaya pasalamat tayo kung mayroong mga tatay, kung may mga tatay kayo na naging daan para lumalim ang inyong pananalig sa Diyos, lumalim ang inyong pananampalataya, isang malaking biyaya na po yan para sa atin. Pero kung sakasakali, idulog natin sa Panginoon ang mga hinahamon ng mga tatay sa kasulukuyang panahon natin. Dapat nawa sila ang maging daan ng pagkilala natin sa Diyos at sila yung maging matibay na pundasyon ng ating pananampalataya sa loob ng tahanan. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay, nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kasama ni San Jose na isang lalaking marangal at may dakilang pananampalataya, ilapit natin sa Ama bilang isang pamilya ang lahat ng ating kahilingan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang naglalakbay, naway humikayat sa mga tao sa ganap na pagpapanibago ng kanilang buhay kay Kristo sa pamagitan ng kanilang tapat na pagpapatutuo sa salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan, naway hindi mabigo sa kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa, naway magsama ng may pagkakasundo sa pamagitan ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangalaga sa mga may sakit, mga matatanda, mga may kapansanan, mga nangungulila o namimighati, naway palakasin sa kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamagitan ni San Jose, ang mga namayapa ay magtamasa ng walang katapusang kapayapaan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong mag-alaw sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakaw. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matang pilit, tungkuling nabanal. Buksan ng aming palad, sarili maialay,
mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang na mahal na Birhen Maria, ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain, na loobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. naas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Joseng maaasahan sa pananagutan, upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Isinilang ni Maria ang anak mong minamahal, at para sa kanila si San Jose naghanap buhay. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, may nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinulungan mo, Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag, ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Magandang umaga po, Father. O San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo'y nanalangin, at samo namin sa iyo naway akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap, upang kami lahat maging karapat-dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo ang aming pagsisikap, upang kami lahat maging karapat-dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Jesus, yung